Rest is a reality. Ang kapahingahan ay isang katotohanan. Kaya naman, kapag pagod na, pwedeng magpahinga. Pagod ka na ba sa maraming bagay sa buhay natin ito? Pagod sa trabaho, pagod sa negosyo, pagod sa buhay, pagod sa pamilya. Ang dami nating kinakapaguran. Pero ang kapahingahan ay isang katotohanan na dapat natin ginagawa. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion. Dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa ating YouTube channel Ate Mavs TV. Tayo po dito ay tuturuan ng Diyos kung paano ang tamang pagpapahinga. Kasi marami tayong kapaguran sa buhay natin ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome sa atin pong daily devotion. Live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga. Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Ngayon po umagang ito dito sa aming lugar ay napakaaliwalas. No? Although medyo sa mga bandaron, medyo madilim-dilim, pero hindi pa naman po umuulan. At nawa doon sa mga lugar na inuulan ay mag-iingat po tayo. At kung hindi naman kailangan lumabas ay wag na muna pong lumabas dahil alam ko po nananalanta pa ang bagyong Opong sa ibang lugar. At mag-ingat po tayo. Kung kailangan mag-evacuate po tayo. So magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong umaga at kumusta po ang inyong gising? Alam ko po na tayo ay sasamahan ng Diyos sa atin pong devotion ngayong umaga. At ang atin pong verse na pagmimilayan ay matatagpuan sa Hebrews 4 verse 19. Hebrews 4 verse 9. Sobra na naman yun ni Ate Babs. Sa Tagalog yan po ay Hebreo 4 verse 9 na matatagpuan po sa Bagong Tipan sa page 284 kung ganito ang inyong Bible tulad ng Bible ko. Yan. So, sa Bagong Tipan po yan, Hebreo 4 verse 9. So, sige po, simulan na po natin ang ating pong devotion. Basahin po natin ang ating pong verse this morning. Sabi po sa Hebrews 4 verse 9, New International Version, There remains then a Sabbath rest for the people of God. Sabi naman po sa Tagalog, Hebreo 4 verse 9, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for another day of opportunity to worship you, to honor you, to praise you, Lord. Salamat po, Panginoon. Kami ay ginising mo ng may kalakasan, kasiglahan at punong-puno ng pag-asa. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Puspusin mo po kami ng iyong kabanalan at ng iyong banal na spirito at ng iyong pag-ibig. Nang sa ganun, Panginoon, malinaw naming marinig, matutunan ang mga bagay na nais mong matutunan namin. Nawa ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso, sa buhay namin, at ibahagi namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, ang atin pong pagmimilayang verse ay matatagpuan sa Hebrews 4 verse 9 na ang sabi sa New International Version, There remains then a Sabbath rest for the people of God. Sabi naman po sa Hebreo 4 verse 9, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Ayan, so mayroon pong kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Pagod na ba tayo sa maraming bagay sa buhay natin ito? Ito na pong pagkakataon upang makapagpahinga. Ang sarap pong magpahinga, no? Kasi talaga namang sobra. Bugbog na tayo sa kapaguran. Bugbog na sa dami ng problema at pagsubok. Pero thank you, Lord. Dahil may pangakong kapahingahan ng ating Diyos. Purihin ng Diyos. So, ang title ng ating pong topic this morning ay Rest is a Reality. Naniniwala ka ba na totoong kapahingahan? Pagpapahinga ay isang bagay na dapat ginagawa ng lahat ng tao, lalo na kapag pagod na tayo. So, in Hebrews 4 verse 9, the author offers a reassurance of hope. Kasi maraming tao, dahil sa kapaguran sa buhay na to,
ay nawawalan na ng pag-asa. Isa ka na ba dun? Isa ka na ba sa mga nawawalan ng pag-asa ng dahil sa sobrang pagod, no? Parang kailangan mo nang magpahinga pero hindi mo magawa. Dahil hindi mo alam kung paano magpapahinga. Ate Marbs, walang karapatan magpahinga. Di ba? Minsan dialogue ng mga nanay yan. Dialogue yan ng mga tatay na walang karapatang magpahinga dahil dami pang binubuhay, ang dami pang inaasikaso, ang dami pang pinag-aaral. Oh, wow, grabe. Pero ang ganda ng ating pag-uusapan ngayon dahil dito po sa Hebrews 4 verse 9 ay merong reassurance of hope. Sabi nga, there remains then a Sabbath rest for the people of God. Sabi sa Tagalog, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. And the author is referring to more than just observing a specific day of the week. It's about a spiritual inward peace and wholeness with God, not depending on external circumstances. So, nagre-refer ng author na this is just a more than observing a specific day of the week. Parang akala kasi natin, diba, sa mundo ito, lalo na sa mga nagtatrabaho, ang rest day is Saturday, Sunday, depende kung saan ka nagtatrabaho. Merong mga tao ng rest day Sunday lang. May mga tao ng rest day ay Saturday, Sunday. So, iba-iba po yan, no? Doon tayo nakatingin na akala natin yun yung kapahingahang hinahanap natin. And sometimes, yung kapahingahang hinahanap natin, yung pamamasyal, pag-unwind, yan yung ating tingin ng kapahingahan. Pero, sabi nga dito, it's not only that. Hindi lang yan yung kapahingahan ng araw, ng panahon, kundi it's all about spiritual inward peace and wholeness with God. Diba? Not depending on external circumstances. Kasi, ang daming tao, at isa na ako doon dati, na pag sinabing kapahingahan, itutulog, ipapasyal, magna-night out, diba? Magta-travel, pupunta sa ibang lugar na iba naman sa lugar na kung saan nandun ka. So, nakadepende tayo lagi sa external circumstances o sa external na mga bagay na nangyayari sa atin. Pero ang sinasabi dito, it's about spiritual inward peace and wholeness with God. Yun yung masarap na kapahingahan. Yung meron kang spiritual inward peace. Yung kapahingahan na punong-puno ng kapayapaan sa puso mo. Diba? Kasi alam mo na ikaw ay buo sa piling ng Diyos. So, through faith and trust in God, we can find a deep and lasting rest for our souls. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, tunay na matatagpuan natin yung lalim, no? At pangmatagalan na pagpapahinga ng ating kaluluwa. Hindi lang ng ating pisikal na katawan, kung hindi yung kaibuturan, yung kaloob-looban natin, yung ating kaluluwa mismo. Hindi ko sinasabi na yung kapahingahan na tinutukoy ko, yung mawala na tayo sa mundong ito, no? Ibang kapahingahan naman yun. Yun ay tunay na kapahingahan na talagang makakapiling na natin ng Diyos. Pero habang nandito tayo sa mundong ating ginagalawan, ay pwede tayong magkaroon ng kapayapaan na deep and lasting, no? Kasi kapag ito'y inilagay natin sa ating Panginoon, ay tunay na magkakaroon tayo ng kapayapaan na hinahanap natin. And this Sabbath rest serves as a precursor, a promise that concludes in a future perfect rest. Yan, so basahin natin, no? Future and perfect rest na matatagpuan sa Pahayag 14 verse 13. Saan yun? Yan. So, magandang nababasa natin para mas mauunawaan natin. 14 verse 13 ang sabi, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. So, yung kapahingahan na yan nakabatay, no? Sa pangako ng Diyos sa atin, na inihanda niya para sa ating lahat. Kapayapaan na walang pwedeng
tumumbas nito, kundi ang Panginoon lamang makapagbibigay nito sa atin. Di ba po, no? Kaya ang sarap ang hawakan ng perfect rest na yon na inihanda ng Diyos para sa atin. Kasi sa totoo lang, pagod ka na dito eh. Pagod ka na dito sa lupa. Pagod ka na dito sa mundo. Sa dami ng ating pinagdaraanan dito. Gusto naman natin, kapag tayo totoong magkaroon na ng kapahingahan, kapag ka nawala na tayo sa mundong ito, ayoko nang mapagod pa ulit. Di ba? Ang gusto na natin yung kapahingahang ipinangako ng Diyos sa atin. Kasi yung pinangako ng Diyos na kapahingahan ay para sa mga taong mananampalataya. Diba? Because life is reality din eh. Katulad ng rest. Yung rest na tinutukoy dito is not only rest here on earth, but also rest sa kabilang buhay. Diba? Totoo yung kapahingahan sa kabilang buhay. Na meron doong saya, meron doong kapahingahan, meron doong kapayapaan, kagalakan. At yun yung isa sa mga bagay na dapat hinahangad natin bilang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya at mga lingkod ng Diyos. Diba? Yung kapahingahan na talagang alam mo na pag dumating yung ending ng buhay ko, alam ko na yung kapayapaan, kapahingahan na pinangako ng Diyos ay matatanggap ko. Diba po, no? Kasi sa totoo lang, ang realidad ng buhay, lahat ng tao mamamatay. Minsan ng tao ayaw pinag-uusapan ng kamatayan kasi takot sila. Kasi feeling nila, maiiwanan nila ang yaman nila, maiiwanan nila ang mundong ito na kung saan yung iba nag-i-enjoy pa dito, maiiwanan nila ang mga pamilya nila. Totoo namang nakakalungkot talaga yun. Pero, ang magandang assurance na pangawakan natin ay yung pangako ng Diyos. Na kung tayo man ay aalis sa mundong ito, meron tayong uuwian na punong-puno ng kapayapaan, ng punong-puno ng kagalakan at kapayapaan at kapahingahan nagmumula sa Diyos. Di ba? Kasi sa langit tayo mapupunta. Kasi pag sa langit tayo mapunta, talaga naman na tayo doon ay merong kapayapaan sa piling ng Diyos. Wala tayong ibang gagawin doon kundi umawit, kundi lahat na lang ng naaalala natin doon ay puro positibo, puro magagandang memories. Wala nang pangit na memory ang maiiwan sa isip natin doon. Kasi dalawang lugar ang pwede natin puntahan. Yung kapayapaan sa piling ng Diyos kapag sa langit tayo napunta, kapag tayo nawala na sa mundo ito, o yung kapahingahan o yung kamatayang walang hanggan sa impyerno. 'Di ba? Ano tawag doon? Yung sa naglalagablab na apoy, na walang tigil na pagdurusa, paghihirap. Sabi ko nga, Lord, ang dami ng paghihirap dito sa mundong ito. Ang dami ng mga bagay na nangyari sa buhay ko na pagdurusa, problema, pagsubok, sakit karamdaman. Tapos sa kamatayan, yun pa din ang mararanasan ko. Ayoko na. Diba? Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng assurance of hope with the Lord na hindi na mangyari yun. Na pag tayo ay talagang wala na dito sa mundong ito at meron na tayo ng kapayapaan at kapahingahan na yun, doon tayo sa piling ng Diyos mapupunta. Kung sa ganun, tayo po ay mayroon ng kapahingahan talaga. Saglit lang. Parang, ayan. So, yun po yung bagay na dapat nating hangarin, no? And the rest we get to experience here is only a shadow. And what we hope for is the reality. So, yan po yung sinasabi naman sa Colossians 2 verse 7. Na ang sabi dito, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Wow, di ba? Magpakatatag tayo, magpakatibay sa ating buhay at sa pananampalatayang itinuro sa atin ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi dito kasi, the rest we get to experience here is only a shadow and what we hope for is the reality. Ang reality po talaga ay lahat ng tao magpapahinga. Yung total rest. Yung talagang rest na mawawala na tayo dito sa mundo.
At yung rest na yun, gusto natin, makapiling natin ng Diyos pagdating ng time. At ang sinasabi niya dito, magpakatatag tayo habang nandito pa tayo sa mundong ating ginagalawan. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong bibitaw sa ating Diyos. Maglingkod tayo, gawin natin ang ating mga dapat gawin ng naayon sa kalooban ng Diyos. At siguruhin natin na tayo nakakilala na sa ating Panginoon. Tinanggap na natin siya sa our Lord and Savior. Nang sa ganun, sigurado tayo na kapag tayo mawawala na sa mundo ito, ay sa Diyos tayo mapupunta, sa piling ng ating Panginoon. So, ang tanong, tayo ba? Kung sakaling kunin na tayo ni Lord sa mundo ito, ipikit na natin, magpantay ng ating mga paa. Alam ba natin na sa langit tayo mapupunta? Gaano tayo kasigurado doon? Pwede na po natin masiguro yan ngayon pa lang. At yan yung bagay na dapat na ginagawa na natin ngayon. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga tao sa paligid natin, higit lalo sa mga mahal natin sa buhay, na dapat ibinabahagi natin ang mabuting balitang ito. Huwag nating panatilihin na sa sarili lang natin to. I-share natin to sa ibang tao. At ipaalam natin na dapat tayong mga tao, tayong lahat ng mga nilikha ng Diyos, ay dapat magbalik loob sa Panginoon, humingi ng tawad, at tuluyan ng magpasakop sa Diyos. Dahil yun ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Dahil ang gusto ng Panginoon hanggang sa dulo, hanggang sa wakas, hanggang sa kamatayan ay kasama natin ng Panginoon. Kaya nga, mawawalan kasi ng kabuluhan ang kanyang ang kanyang pagbaba dito sa lupa, yung kanyang pagpapapako sa krus, kung hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba? Kasi sayang yung pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Sayang yung pagbabayad niya sa ating mga kasalanan. Kung hindi natin ito tatanggapin na bilang regalo mula sa Kanya. Di po ba? Sayang eh. Sabi ko nga, yung mga taong hanggang ngayon di pa rin nakikinig, yung mga taong hanggang ngayon hindi pa rin binibigyan ng pagkakataon na maghari ang Diyos sa buhay nila. Sayang. Kasi kailan mo pa yan pakikinggan? Di ba kasi sobrang kabisihan sa maraming bagay, nakakalimutan na nilang merong Diyos na nag-o-offer ng regalo, libre, buhay na walang hanggan para sa ating lahat, para tayo ay makasiguro na ang kapayapaan o kapahingahang hinahangad natin sa buhay na ito, makamtan natin sa kabilang buhay. Kung hindi man natin makamtan dito dahil ang dami na kapaguran sa mundong ito. Pero at least, no, when the time comes na talagang pipikit na natin ang ating mga mata at magpapantay ng ating mga paa, ay alam natin na meron tayong uuwian na tunay na magbibigay sa atin ng kapahingahan na matagal na natin hinahangad. Di ba? Kaya ang daming tao takot mamatay. Kasi hindi nila nakikita kung anong meron doon sa kabilang buhay. Dahil nagkakaroon pa rin sila ng takot, ng doubt, ano bang meron doon? Baka mas lalo pang pagdurusa ang puntahan ko doon. Well, totoo naman yun. Pwede natin puntahan yung pagdurusa na yan at patuloy na pagdurusa at paghihirap kung hindi natin tatanggapin si Kristo bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas. Kaya wag po natin hayaan na hindi tayo makakilala sa Panginoon. Sayang. Kung marami ng beses mong narinig ang mga ganitong pagtuturo, ganitong sharing about the Lord, na talagang binubukas ang puso at isipan natin tungkol sa Panginoon, ito na ang pagkakataon. Wag mong hayaan na laging dumaan lang yan sa tenga mo, lalabas sa kabila, na parang baliwala lang. Dumadaan yan lagi sa'yo at lagi ka napapaalalahanan kasi mahal ka ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na ikaw ay makakilala sa Kanya upang magkaroon ka na ng kapayapaang matagal mo nang hinaantay. Dito pa lang sa lupa, dito pa lang sa mundo, dama na natin ang kapahingahan sa piling ng Diyos. Hindi naman kailangan mamatay tayo, no? Ang sinasabi lang natin yung assurance mo ng hope na pag nagkaroon tayo ng dumating ang time na talagang kinuha na tayo sa mundo ito, alam mo pa rin na hindi natatapos yung kapayapaan at kapahingahan na meron ka sa puso mo dahil may Diyos na nagmamahal sa'yo. Di ba? Kasi sa totoo lang dito sa mundong ating ginagalawan, kung titingnan natin ang mga nangyayari sa mundo, talagang wala namang kapahingahan dito. Nakakapagod. Di ba?
araw-araw ng buhay natin, iba-iba ang nai-encounter nating kapaguran. Sa problema, pagsubok, sakit karamdaman, sa trabaho, sa kapitbahay, sa loob ng bahay, ang daming nakakapagod. Pero dahil may Diyos na nangangako sa atin na lagi tayong bibigyan ng kapayapaan, dito pa lang sa lupa, nararamdaman na natin ang presensya ng Diyos. Kung kaya naman, di ba? Sabi nga ng Diyos, tayo ay bibigyan ng kapahingahan ng Panginoon. Ayan, salamat po sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Praise the Lord. Kaya po, sabi ko nga, ako lang, sa totoo lang po, napakaraming kapagurang dinaranas sa mga nagdaang araw. Pero dahil ang Diyos ay lagi nandyan para tayo ay tulungan, gabayan, at ingatan, at panghawakan yung kanyang mga pangako, nagkakaroon pa rin tayo ng kapahingahan at napapangiti tayo, no? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. So, sabi po dito, tuloy natin, Sabbath rest isn't earned. It's a gift that God offers to all who seek Him. So, sabi nga, hindi ito na-earn, no, ang ating kapahingahan sa Panginoon. It's a gift God offers to all who seek Him. Yun yung sinasabi natin kanina, na ito ay ino-offer ng libre ng Diyos. Regalo, yung kapahingahan na ito para sa ating lahat. Pero bakit ba napakaraming tao tinatanggihan ang kapahingahan ito, no? Para bang kaya nilang lahat na pagtagumpay ng mundong ito nang wala ang Panginoon. Sa totoo lang, kahit anong gawin natin na napagpapahinga sa mundong ito, kung wala ang Panginoon, hindi talaga tayo magkakaroon ng kapahingahan na hinahanap natin, yung total rest, yung deep rest and assurance. Kasi ang Diyos lang makapagbigay nito sa atin. Sa totoo lang po, yung inaasahan natin kapahingahan, hindi talaga kayang ibigay ng mundong ito eh. Manood ka ng sine, sabi ng iba, gusto ko magpahinga, manood tayong sine. Gusto ko magpahinga, mag-staycation tayo. Gusto ko magpahinga, mag-travel tayo. Gusto ko magpahinga, mag-unwind, night out tayo. Pero sa totoo lang, saglit lang yun eh. Mga pansamantalang kapahingahan. Di ba? Yung kapahingahan na pagising mo, nandun ulit yung kapaguran. Yung, minsan nga, kahit nag-staycation ka na, ang sarap-sarap ng kamang hihigaan mo doon. Ang lamig-lamig nung hotel na pinagstayan mo. Pero hindi ka pa rin makatulog. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga yun ang tunay na magbibigay sa'yo eh. Ng kapahingahan, yung meron sa mundong ito. Minsan nga, dami-dami mo namang pera, no? Kaya mong pumunta sa kahit na saang lugar para magpahinga. Pero still, kapag nandun ka na, meron pa rin kulang. Meron pa rin parang hindi makapuno doon sa hinahanap mo kapahingahan na yun, yung kapayapaan na yun, na minsan yung iba, gusto kong matulog. Kasi pagod na pagod yung katawan ko, pagod na pagod yung isip ko. Yung iba, iinom pa ng gamot para lang makatulog. Nagpapasaksak pa ng injection para lang makatulog. Pero still, maaaring makapahinga ilang oras. Pero mamaya mo nandiyan na naman. Hindi naman pwede tayo mag-depend sa gamot na yun at yun ang iinumin natin para lang magpahinga tayo, di ba? Kasi hindi rin maganda yun sa ating kidneys. At hindi maganda na makadepende ka na dun sa gamot. Even doctors, hindi sinasabi na inumin mo yan ng for life, na yan na lang inumin mo. Hindi eh. And sometimes, may mga tao na kahit uminom na ng gamot, pampatulog, hindi pa rin makatulog. Kasi hindi naman talaga natin pwedeng makuha yun doon. Yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kasi yung kapayapaan na yun, yung bang pagka isinurrender mo sa Lord yung takot mo, sinurrender mo sa Lord yung pagod mo. Kaya, kagabi lang, talagang sabi ko, ilang gabi na ako kinakausap ng Lord kasi meron din ako mga pinagdaraanan na nakakaramdam ako ng pagod. At kagabi, sumama ang pakiramdam ko talaga na as in parang, sabi ko nga, ano to, tuwing makakaramdam ako ng ganito, feeling ko may stroke na ako lagi. Kasi yun ang panakot ng kaaway sa akin eh.
Pero sabi ko, Lord, I rest in your presence. I know, Lord, you are with me, and I trust you, and I have faith na sasamahan mo ako sa nararamdaman kong ito. At hindi ito para ma-stroke ako. Hindi, Lord. And ano man ang dahilan nito, ayoko nang isipin at ayoko nang sisihin ang sarili ko. I just want to take a rest in your presence. Bigyan mo ko ng kapahingahan, Lord, and I trust you. Pinapahintulot mong maramdaman ko to kasi mahal mo ko. At nagdedepende ako sa iyo, Lord. Totoo naman po, nung sinabi ko, nag-pray ako ng ganun sa Lord, mamaya lang inantok na ako. At nakatulog na ako. Umaga na ako nung magising. 4:00 na. Thank you, Lord. Ang sarap ng tulog ko. Alam niyo yung pag nakaramdam tayo ng konti, dahil sa pagod, dahil sa kung ano ipapasok ng kaaway sa isip natin, no? Tinatakot tayo, tapos sisisihin pa yung sarili natin, ikaw kasi, dapat di ka ganito. Hindi na eh, kasi ang Lord, di nga tayo sinisisi eh, di ba? So, ibigay mo na lang sa Lord ang lahat. Lord, ikaw na pong bahala. I trust you with all my heart. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi talaga po ako inaamin ko minsan, pag ako nakakaramdam na hindi maganda, yung parang hilo ako, parang mataas ang BP ko, naisip ko na, ano ba nang kinain ko? Ano ba yung ganito ko? Ang dami ko iniisip. Hanggang sa, lalo akong natatakot, lalo akong kinakabahan, lalo akong nag-aalala. Kaya sa Lord, mali yun eh. Diba? Kung nagawa mo yung mga bagay na yun, hindi na dapat sisihin ng sarili. Ipasa mo na kay Lord na, Lord, I'm sorry kung meron man ako nagawa na mali. I agree and I acknowledge. Sorry, Lord. Patawarin niyo po ako. Pero I trust you na ikaw ang magbibigay ng kalakasan ko, kagalingan ko, at ng kapayapaan sa puso ko. Dahil ayokong matakot dahil hindi galing sa iyo ang takot. So yun, di ba? Pagka ganun, you have the assurance na ang Diyos ay nasa iyo at yung hope and promises niya hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwan kailan yung panghawakan natin. Napakabuti ng Panginoon. So, sabi nga dito sa verse 10 ng chapter 4 ng Hebrew, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin natin na makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Kaya napakahalaga na panghawakan natin yung pananampalatayang meron tayo sa ating Diyos. Huwag tayong bibitaw dyan hanggang kamatayan. Diba? Kasi huwag na tayong bumalik sa dating tayo. The old has gone, the new has come. Bagong tao na tayo. Tayo nananampalataya sa ating Diyos ngayon. Kaya huwag tayong bumitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Hanggang pagpikit ng mga mata natin, kumapit tayo sa nag-iisang Diyos para nang sa ganun, yung pangako niyang kapahingahan sa lupain ng kapahingahan ay makamtan natin. Diba? Kasi sa totoo lang kung dito sa mundong ito, hindi mo nararanasan yung kapahingahan gusto mong maranasan, huwag kang mag-alala at huwag kang bibitaw sa pananampalataya mo dahil sa dulo ng buhay natin ito, may nakalaang kapayapaan, kapahingahan, naghihintay para sa atin sa piling ng Diyos. Diba? Kung dito pa nga lang pinaparanas na ng Diyos sa atin yung kapahingahan, how much more sa kabilang buhay. Kaya nga yung kumatayan, excited, kumbaga parang exciting moment. Sabi ko nga, Lord, siguro pag may nakakarinig sa akin, parang abnormal to si Ate Mas. Masaya siya na nilulook forward yung kamatayan. Dati kasi takot ako mamatay. Sa totoo lang, ayoko mamatay. Kaya nga noon, pag nakakaranas ako ng mga problema, nakakaranas ako ng sakit, karamdaman before, kahit nasa Panginoon na ako, natatakot pa rin ako. Ayoko mamatay. Ayoko pang mamatay, Lord. Kasi hindi ko pa na-picture out ano meron pag namatay ako. Hindi ko nakikita. Ngayon pala yung tunay na kapayapaan sa piling ng Diyos. Na matatapos na ang hirap sa mundong ito at makakasama ko na ang Panginoon. Makikita ko na siya. Tama mo yun? Kaya takot ako kasi hindi pa ako ganun kasigurado eh. Kung sa langit ako mapupunta. Paano kung sa impyerno ako mapunta, Lord? Ayoko doon. Ganun ako dati. Yung bang, akala ko kasi dati,
hindi natin pwedeng panghawakan yung assurance na dito pa lang sa lupa, habang nandito ka, alam mo na makakasama mo na ang Panginoon. 'Di ba? Na talagang pwedeng panghawakan yun. Minsan nga, dati may nagsabi pa sa'kin, "Yabang mo naman. Akala mo naman alam mo na kaagad kung saan ka pupunta." Totoo po yun. Dahil pinangako ng Diyos yun sa atin eh. 'Di ba? Sabi nga, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for whosoever believed in Him shall not perish, and have an everlasting life." Doon pa lang, sa John 3:16, alam mo na kaagad eh, na kung sinong maniniwala at mananampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eh, saan ba yung buhay na walang hanggan? Di ba sa piling ng Diyos sa langit? O, di ngayon pa lang, kung ikaw ay nakakasiguro na kinilala mo ng Diyos mo at tunay ng tagapagligtas, nanampalataya at naniwala na siya ang Diyos at tanging tagapagligtas natin, eh magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. O, di ngayon pa lang alam mo na. Di ba? Kasi nakikita mo din yan sa buhay mo eh. Nagkakaroon ka ng transformation. Nagkakaroon ng pagbabago yung buhay mo. Simula na nakilala mo ang Panginoon. At ang sabi, na kapag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos mo at tunay na tagapagligtas, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sinabi din niya yan, John 14:6, na I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. O, siya lang ang daan eh. Itinanggap mo siya bilang Diyos mo at tunay mong tagapagligtas. O di nakakapasok ka na doon sa daan na yun, na siya lang ang nakakaalam, at makakarating ka sa lupain ng kapahingahan na ipinangako ng Diyos dito sa Hebrews. Kaya basahin niyo po yung chapter 4 para mas lalo pong malinawan ninyo ang ating pinag-uusapan ngayon. Huwag lang yung mag-depend kayo sa isang verse, kung hindi basahin ang buong context para po talagang malinaw sa atin ang ating pinag-uusapan. At yung tao, pag nasa Panginoon na, pag tunay na tinanggap mo na si Kristo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas, nangungusap na ang salita ng Diyos sa atin eh. Di ba? Pag nagbabasa ka ng Bible, naiintindihan mo na. Pag nagpipray ka, nararamdaman mo na yung presensya ng Diyos. At tunay na sinabi niya sa verse 12 ng Hebrews chapter 4, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Kilalang kilala tayo ng Diyos kapag tayo ay tunay na mananampalataya ng Diyos. At ang salita ng Diyos, pag talagang ikaw ay isang mananampalataya, tumatago sa puso mo sa kaibuturan ng kaluluwa. Diba? Ang bawat salita na namumutawi at nanggagaling sa salita ng Diyos sa kanyang aklat. Magtataka kayo, no? Pag tunay na ikaw ay sumusunod na kay Kristo, pag nakakapakinig ka ng words galing sa preachers, galing sa mga preaching sa Sunday worship service, o kaya sa Bible study, o kaya sa fellowship, para bang nangungusap ang salita ng Diyos sa iyo na kinakausap ka na ito ang dapat mong gawin. Nagkakaroon ka ng wisdom from the Holy Spirit para gabayan ka upang maunawaan mo. Kasi sa totoo lang po ang Bible, kapag ito'y binasa mo nang wala ang presensya ng Diyos at ng banal na Espiritu, hindi mo ito maiintindihan. Promise. Na nagtataka ka bakit ganun paulit-ulit ko na itong binabasa pero hindi ko naintindihan. Kaya marami po hindi pa mananampalataya ang nagbabasa ng Bible, nag-a-attempt magbasa ng Bible pero hindi ko naintindihan yun. Kaya ang daming Bible nila sa bahay hindi binabasa. Kasi wala pa sila ng personal na relasyon sa Diyos. At yun ang kailangan natin. Nang sa ganun, ang bawat salita ng Diyos ay tunay na tumimo sa ating mga puso at magabayan tayo sa direksyon ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. At para dumating ang time, yung lupain ng kapahingahan ay marating natin. Diba? Gusto niyo bang marating yun? Sa totoo lang, sabi ko nga kay Lord, ayoko pa, no? Ayoko pang mamatay ngayon. Pero hindi ko sinasabing takot ako mamatay. Kasi gusto ko pang i-enjoy ang pamilya ko, ang apo ko, at makita pa yung mga bagay na mangyayari sa kanila at sa buhay ko. Pero kung talagang kukunin na ako ni Lord, edi thank you Lord, di ba? Kasi makikita na kita at mararating ko na yung lupain ng kapahingahan at talagang kapahingahan na yun. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you, thank you, thank you.
Kasi ang sarap mabuhay ng kasama ang Panginoon. Kasi ini-enjoy mo yung buhay dito sa lupa kahit na ang dami mong problema, pagsubok, sakit karamdaman, ini-enjoy mo. Dahil yung presence ng Lord nagbibigay sa'yo ng kagalakan, kapahingahan, kahit nandito ka pa sa lupa. And then, pag nawala ka naman sa mundong ito, enjoyin mo pa rin. Kasi alam mo pa rin na hanggang dulo, kasama mo ang Panginoon. Hanggang dulo, talagang yung kapahingahan hindi natatapos. Yun yung masarap na buhay na panghawakan natin, di ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ko nga, Lord, thank you talaga. Kasi hindi lahat ng tao na-enjoy ito. Kasi ako po, inamin ko sa inyo, hindi ako perfectong tao. Sa totoo lang, this past few weeks, talagang daming pagsubok dinadaanan ng pamilya namin. Ang daming problema, hindi ko lang maikwento lahat sa inyo dito, pero hindi po ako exempted doon. Kasi sa akala ng iba na, si Ate Mabs, lagi yung nagde-devotion, exempted na yun sa mga pagsubok. Malakas yan kay Lord. Ako, hindi po. Hindi po ganun yun, di ba? At the more nga tayo lumalapit sa Panginoon, the more tayo nagkakaroon ng mga pagsubok, problema na yan na hindi natin maiwasan. It's because, meron pa tayong kaaway dito sa lupa na walang ibang ginagawa kundi guluhin tayo at ilayo tayo sa Panginoon kaya tayo nakakaranas ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero, alam mo yung assurance na merong Diyos na lagi nagmamahal sa iyo. Na you have that peace in mind, in your heart, na kahit daanan mo yung mabibigat na problema na yan, laging may Diyos na nakahawak sa iyo, nakayakap sa iyo, na i-comfort ka. Meron ka pang mga kasama ng mga believers din, ang kapwa mo mananampalataya na nandyan para unawain ka, nandyan para makiiyak sa iyo. Ang sarap ng ganong pakiramdam. At alam niyo po, ang buhay na ito magiging magaan kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo daranas ng pagsubok pag tayo nasa Panginoon, pero ang kasiguruhan na tayo may kapayapaan, na tayo merong kagalakan, kasiglahan sa puso, sa kabila ng mga pinagdadaanan to, yun ang siguradong meron tayo kapag nasa Panginoon. Yung takot mo mawawala kapag nasa Panginoon ka. Yung pangamba mo, pag-aalala mo, mawawala dahil alam mo na ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. Na ang Diyos ang may yakap sa'yo, nagko-comfort sa'yo, tumutulong sa'yo, nagtatanggal ng stress mo. Diba? Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Sobrang thank you, Lord. Thank you, thank you. Ayun, sabi nga dito, kaya nga, sabi sa verse 14 ng chapter 4, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan. Diba? Ang sarap ng pangakong merong Diyos na pwedeng lapitan, merong Diyos na pwedeng dasalan, merong Diyos na pwedeng iyakan, at merong Diyos na nakikinig, merong Diyos na nagmamahal. Yun yung dapat nating malaman at maintindihan. Kaya huwag tayong matakot sa buhay natin ito. Bagamat punong-puno tayo ng kapaguran. As you contemplate Hebrews 4 verse 9, consider what it would look like for you to fully enter God's rest in your daily life. How can you practice releasing your burdens and anxieties? Diba? Kasi sa totoo lang, pagising mo pa lang sa umaga, sasalubungin ka na ng anxieties and burdens and everything. Yung parang, alam mo naman na pagising mo sa umaga, nandyan pa rin yung problema. Andyan pa din yung pagsubok. Pero dahil alam mo na merong Diyos na humahawak sa buhay mo, na merong Diyos na magbibigay ng kapahingahan sa iyo, naiibsan di ba? Yung nawawala yung takot. Yung ang gaang mo pa rin sasalubungin ang iyong maghapon. Ang gaan mo pa rin at tatanggapin ng buhay nito sa kabila ng dami na yan, sa kabila ng kabigatan na yan. Thank you, Lord. Diba? Ano nga bang magiging itsura ng buhay mo kung ang lahat ng merong ang kabigatan sa buhay mo ay ipapasa mo sa Diyos, isosurrender mo sa Kanya, at hahayaan natin na siya na lang magdala nito.
Kasi Diyos siya eh. Diba? Kaya niyang lahat. Pero kasi tayo, meron tayong limitations eh. Ang Diyos, kaya niya lahat. Lahat posible sa Kanya. May sakit ka ngayon, bigyan mo sa Diyos. Ipagpa sa Diyos mo. Iasa mo sa Kanya. I-surrender mo sa Kanya. And when you surrender to the Lord, trust Him with all your heart. Huwag ka na magduda. Diba? Huwag mo nang pagdudahan ang kakayahan ng Diyos. Kasi wala namang imposible sa Kanya. Ano bang hindi niya kayang gawin sa mundo ito? Sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya huwag ka na matakot. Diba? Smile. Ngitian mo yung buhay mo na punong-puno ng problema. Yung hirap ate mo sa bigat eh. Kaya nga mabigat, ipasa mo sa Diyos. Kaya tayo, come to me all you are heavily burdened, sabi ng Lord, and I will give you rest. Bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. Siya lang pwede magbigay niyan sa atin. Anong saya ng buhay na sa Diyos nakaangkla, na sa Diyos umaasa. Sa totoo lang po, ang sarap ng buhay na merong Diyos na inaasahan. Kaya huwag kayong matakot sa mundo ito na para bang hindi natatapos ang kabigatan. Kasi minsan, pinagpapasalamat ko yan. Kasi Lord, thank you. Kasi kung hindi ko din naranas to kabigatan ng buhay na to, ng pagsubok na to, hindi ako lalapit sa iyo. Hindi ako iiyak. Hindi ako tatawag. Kasi pag tayo ay hindi na tumatawag sa Diyos dahil sa kabisihan natin sa buhay na to, pag puro magaganda lang ang nangyayari, di ba po, minsan, mas lalong doon tayo nakakalimot sa Diyos eh. Pag parang ang gaang ng buhay, yung parang wala, yung kalmado, parang walang nangyayari, nakakalimot tayo sa Diyos din. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, Lord, thank you ah. Maraming salamat po sa mga pagsubok nito. Kasi kung di dahil dito, Lord, hindi ako tatawag eh. Hindi ako magdadasal, hindi ako iiyak, hindi ako magdedepende sa'yo. Kasi pinsan, pagka ang ganda ng takbo ng buhay, nakadepende ka lang lahat sa sarili mo eh. Pero dahil minsan, kinakalabit tayo ng mga pagsubok, sakit karamdaman, kaya lapit agad sa Diyos, no? Tawag agad sa Diyos, pakumbaba, at humingi tayo ng tawad kung may nagawa tayong mali. At huwag na natin sisihin ang ating sarili sapagkat wala naman ito may tutulong. Mas mainam pa na ilapit lang natin yan sa Panginoon sapagkat ang Diyos kailanman hindi ka sisisihin, hindi ka pagagalitan kapag nagkaroon ka ng kasalanan. Diba? Pag nagkaroon tayo ng pagkakamali at ang resulta ay itong mga pagsubok na ito, ang kailangan lang natin lumapit sa Diyos. Yun ang hinihintay ng Diyos sa atin. Seek Him with all your heart. And all these things shall be added on. In His righteousness, and all these things shall be added on. Thank you, Lord. So the promise of Sabbath rest is not just a concept. It's a reality for those who walk faithfully with God. Totoo po talaga ang kapahingahan nito. Simula dito sa lupang ating kinatatayuan at sa mundong ating kinakaharap hanggang sa buhay na walang hanggan ay may kapayapaan at yun ay isang katotohanan na ipinangako ng Diyos sa atin. Panghawakan natin yan. Huwag natin bibitawan hanggang wakas. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, tapat sa kanyang mga pangako. Panalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po for this opportunity to honor you, to praise you, and to glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay, O Diyos, na ikaw ang perfect example ng isang tunay na Diyos na nagmamahal at kayang magbigay ng kapayapaan at kapahingahan sa aming mga puso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Continue to teach us how to find true rest in your presence, Lord. Nawa, Panginoon, na kaming mananampalataya, kaming mga anak mo, Panginoon, ay patuloy na panghawakan ng aming pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo, Lord. Na sa panahon na kami ay natatakot, sa panahon kami ay nag-aalala, sa panahon na kami ay punong-puno ng kabigatan dahil sa problema at pagsubok, sakit karamdaman, ay matuto kami, Panginoon, na matagpuan ang kapayapaan at kapahingahang hinahanap namin sa iyong presensya. Sapagkat, Panginoon, ikaw lamang ang pwedeng magbigay to free our mind from the thoughts and weights of busyness. Alam namin, Lord, na itong mundong aming kinalalagyan, Lord, ay pwede kaming ilayo sa iyo nito, Panginoon. Pero dahil alam namin at
kilala ka namin kung sino ka at anong kaya mong gawin sa aming buhay, ay patuloy kaming kakapit, Panginoon. Patuloy naming iaangkla ang buhay namin sa iyo, sapagkat naniniwala kami, Lord. Ikaw lang ang aming buhay, ang aming pag-asa, ang aming kalakasan, at ang aming protection, at ang aming provision. Salamat, Lord, dahil sa mga pagsubok na ito, dahil sa mga problema na ito, dahil sa mga sakit karamdaman na ito, lalo kami, Panginoon, na magsusumiksik sa iyo. Lalo kami, Panginoon, na tatawag sa iyo. Lalo kami, Panginoon, na lalapit sa iyo. Lalo kami, Panginoon, na aasa sa iyo. At lalo kami, Panginoon, na magdedepende sa iyo. Maraming salamat kasi meron kaming Diyos na handang makinig sa amin sa oras na kami ay natatakot, sa oras na kami ay nagkakaroon ng kawalan ng pag-asa. Salamat, Lord. Mahal na mahal mo kami. Thank you, minahal mo kami bago kami nagmahal sa iba. Thank you, Lord, dahil napako ka sa krus, namatay, inilibing at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Panginoon, kung di nangyari ang lahat ng yun, paano na kami? Thank you, Lord, sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil palagi mo kaming pinapatawad. We surrender everything to you, Father. We surrender to you our life. We surrender to you our family. We surrender to you our problems, our trials, difficulties, lahat ng sakit namin, Panginoon, sakit ng sa puso, sakit sa kidneys, sa liver, cancer man ito, Panginoon, stroke man ito, Panginoon, we surrender everything to you, Father God. We believe, Lord God, na ang lahat ng ito ay kaya mong pagalingin, Panginoon, sapagkat ang lahat ay posible sa iyo. We surrender everything to you, Father God. Because we believe, Lord, ikaw lang ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari na kayang magpagaling ng kahit na anong karamdaman, Panginoon. We claim healing, Lord God, in Jesus' name. Sa lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga makakapanood nito, we claim victory. We claim healing in Jesus' name. I know, Father God, lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Ano pa ba hindi mo kayang gawin sa pagpapagaling, Lord? Kaya mo ang bumuhay ng patay. Yung pa bang simpleng sakit na meron kami, Panginoon, di mo kayang gawin pagalingin. Salamat, Panginoon, sapagkat nandiyan ka palagi to fill us, Lord God, with your love. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for your presence, Lord, para magkaroon kami ng kapahingaan sa pagod naming katawan, sa pagod naming isip, sa pagod naming buhay na ito, Panginoon. We surrender everything to you, Lord. Ang lahat ng kapaguran na meron kami, we surrender to you, Lord. Everything. Pagod na kami sa aming trabaho, pagod kami sa aming negosyo, pagod kami sa aming pamilya, pagod ang aming isip, pagod ang aming puso sa dami ng problema at pagsubok. We surrender everything to you, Lord. Ikaw lang ang tanging Diyos na makapagbibigay ng kapahingahang matagal namin hinihintay. Tulungan mo kami, Panginoon, habang kami nandito sa mundong ito na aming ginagalawan. Tulungan mo kami magkaroon ng kapahingahan, Lord, sa piling mo. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Ang sarap ng pakiramdam, Panginoon, na malaman nandiyan ka palagi for us. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood ngayon. Alam ko, Panginoon, na meron din silang mga dinadala at I know ikaw lang makakatugon sa lahat ng kanyang pangangailangan. I-bless mo po ang ating RCB family, God Loves You Movement Ministry, at ang God First Christian Ministry International, ang GLU, Lord God, at ang lahat ng mga leaders, pastors in this world, Lord, bless them and all the churches. Tulungan mo po na patuloy na magamit ang mga taong ito sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Thank you for everything, Lord. Tinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Gabayan mo po at ingatan. Maging ang mga leaders, Lord, na tinalaga mo upang pangalagaan ang bansang ito. Tulungan po sila, Lord, na mapalapit sa iyo. Makilala ka rin nila, Panginoon, tanggapin ka bilang Diyos sa pinuhin ng tagapagligtas upang makita nila na ang tunay na paglilingkod sa bayang ito ay ang paglilingkod muna sa iyo. Ingatan mo rin, Panginoon, ang mga taong sinasalanta ng bagyo ngayon. Makita nawa nila, Lord, ang presensya mo sa mga pangyayaring ito sa kanilang mga buhay na imbis na sila ay matakot, imbis na sila ay magkaroon ng galit, nawa ay mapalitan ito ng pagpapakumbaba, na paglapit sa iyo, Panginoon, pagtawag sa iyo, na tunay na makita nila na ikaw lang kailangan nila sa buhay nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan.
Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa paggabay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. We love you, Lord. We praise you. We honor you. We bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Lord, for this day, Lord. Napakaganda ng araw na ito. Thank you sa message mo, Lord. Thank you sa kapahingahan na ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon. Ate Jenny, Ate Rosa, Ate Lucy, Kuya Alan, thank you. Yan, so sabi ni Ate Rosa, mayroong Diyos na di ka iiwanan sa lahat ng struggle sa buhay. Just trust and obey. Amen. Praise the Lord. So maraming salamat po muli sa inyong lahat and hope to see you all again on Monday para po sa ating pong daily devotion. Bukas po, linggo, mag-attend po tayo ng worship service, online, face-to-face, anumang kaparaanan, mag-attend po tayo kasi yun po ang kailangan natin. Dahil ang linggo ay para sa Panginoon, bagamat ito'y para rin sa pamilya, pero laging unahin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lalo na pag linggo, no? So, magbalik po tayo ng papuri at pasasalamat sa Diyos kapag linggo. Tama natin ang ating pamilya at huwag natin pahintulot na hindi tayo makapag-attend. Dahil kapag online naman, any time of the day pwede nyo mapanood. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Hope to see you all again on Monday. Mag-attend po kayo bukas, ha? At hi, Bes! Yan, blessed morning to you. Thank you. Salamat. Thank you, Bes. Ingat ka palagi. And lagi tayong gabayan ng Diyos. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. I hope to see you all again on Monday. Bye! God bless everyone! Sa mga hindi pa po pala mag-follow po kayo sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page and mag-subscribe sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV. So maraming salamat! God bless everyone! Kita-kits po tayo muli. Always remember, God loves you. Ay, hindi ko matindi. God loves you.